Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong Ang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Nagbabalik po ang Radyo Henyo. At ang oras po ay 4:14 p.m. Mabilis ng oras. Ano, ganun ba talaga pag malamig? Sa bagay, nowadays talagang napakabilis ng panahon. Ika nga, napakabilis lumaki ng mga bata. Napakabilis ng pag-ikot ng oras. Ayun, di ba? So ngayon, pag-uusapan natin itong isa sa mga hindi pinapansin pero napaka-common na sakit na kung hindi siguro ito ma-apply. Naku, baka kung saan tayo dalhin ito. Walking pneumonia. Kasama natin si Mr. Brian Posadas, isang registered pharmacist mula sa Theoxis Health Ventures. Magandang hapon, Sir Brian. Sir Brian. Naku, wala pa si Sir Brian. Nandiyan na ba? Naku, hindi pa naka-online si Sir. Teka ha. Ay, wala pa. Teka muna. Sir Brian, baka nakamonitor ka. Kailangan mo nang mag-join sa ating Zoom. Kasi marami po tayong mga kakilala ngayon na parang yung ubo nila hindi naaalis. At hindi po yata talaga nila alam na pwedeng yan ay magdulot ng sabihin natin, seryosong sakit para sa ating lahat. Kaya itong mga ganitong pagkakataon, kailangan nating bigyang linaw, ano ba yung walking pneumonia? Kasi yung isang academician last week nagkwento sa akin na ito raw ay very common. At yung nagsabi ay medyo eksperto. Hindi nga siya doktor ng medicine. Pero sinabi niya na sila mismong mag-asawa ay tinamaan. At hindi nila nalamang pneumonia until napansin nila hindi ito, parang hindi ito humihinto, yung pag-ubo nila. At paglaon ay parang sila ay nagkakaroon ng lagnat. Ayun. O sige, hintayin natin si Sir Brian. Pero meanwhile, kukwentuhan ko kayo kung ano yung nangyari dun sa aming, alam mo yung paglalakbay agham namin noong isang araw. Okay? Si NAST, yung National Academy of Science and Technology, ay nagkaroon ng isang programa kung saan yung mga media ay iniimbita at dinadala doon sa mga laboratories ng mga siyentista, yung mga medyo
accomplished at mga senior scientists na. Yung iba ay mathematicians. Pero yung makita mo sila doon sa kanilang mismong yung lugar ba kung saan sila nagtatrabaho, ang aming binisitang mga laboratorio ay sa National Institute of Physics diyan sa UP Diliman at doon sa Marine Science Institute din diyan sa UP Diliman. Of course, we also visited the Institute of Mathematical Sciences. Ito yung lugar kung saan nandun ho yung mga mathematicians sa talagang napakagagaling. At sila rin ho, yung mga pasimuno nung tinatawag nating Philippine Mathematical Olympiad at nag-mentor nung mga nagko-compete dyan po sa ating International Mathematical Olympiad. Ayun, wala pa si Sir Brian kaya mapapahaba yung kwentuhan natin mga kahenyo. So yun na nga yung nangyari. We had this Lakbay Agham at isa naming pinuntahan ay ang Marine Science Institute. Yan, si Dr. Fernando Siringan. So, yun. So, ang dami-dami nating pwedeng pagkwentuhan tungkol dyan. Siguro next week, yan yung i-feature natin. For the meantime, nandito na si si ating registered pharmacist, ang ating health expert from Teoxys Health Ventures, Sir Brian Posadas. Are you there? Magandang hapon. Hi, Dr. Ruby. Good afternoon at good afternoon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa Radyo Henyo. Okay. Walking pneumonia. Ano ito at bakit ba tinawag no walking pneumonia yan, Sir Brian? Okay. So, ang walking pneumonia ay a pneumonia that is caused by a bacterial infection. So, bakit siya tinawag na walking pneumonia? Kasi milder siya then pero still it is a serious lung infection, no? So ito yung pneumonia na akala mo ubo lang kasi the patient can still move around and continue their regular daily activities. So ang symptoms nito, it's not immediately severe. So madalas ang mga tao ang iniisip la ay inuubo lang ako, no? So ang common cause nito na bacteria ay yung Mycoplasma pneumoniae, yung Chlamydia pneumoniae, tsaka yung Legionella pneumophilia. So because yung pasyente, dahil akala niya, okay naman ako, may ubo lang ako, no? Hindi niya alam pneumonia siya, remains active. So ibig sabihin, nag-i-spread siya ng infection sa school, sa office, at sa household. Without him or without her knowing na may pneumonia pala siya, at posible siyang makahawa. Okay. Ano pala yan? Parang asymptomatic ang dating. Yung iba ang tawag Correct. dyan ay atypical kasi hindi siya Yes. yung the usual na malala. Pero, paano mo malalaman na may pneumonia ka? Kailan ka dapat magpunta sa doktor? Kasi di ba common yung ubo, sipon, minsan may lagnat, parang flu. So how do you know Correct. na parang pneumonia ito at kailangan ko na magpa-doktor? Yon, Dr. Rubino, yung most coughs, no, na caused by your viral respiratory infections, like your respiratory syncytial virus and your common cold, usually nag-i-improve yan within 3 to 5 days. No? So kapag ang cough mo nagpe-persist beyond 7 days, kailangan mo na magpa-check sa isang healthcare professional. This is what we also advise sa mga pharmacists, sa mga pharmacy assistants natin sa butika. You don't give a symptomatic cough medication or cough medications natin ng more than 5 days. Kasi kailangan yung pasyente, pag more than 5 days na-check na ng mga doctors natin. Kasi nga usually pag viral naman yan, 3 to 5 days eh. Kasi posible rin, Dr. Rubino, aside from your typical pneumonia, it can even be tuberculosis. So kaya yung sinasabi natin, pag tumatagal yung ubo, beyond 5 days and persisting ng 7 days na. Tapos, nagwo-worsen siya, may slight fever ka, may chest discomfort ka, may difficulty ng breathing ka, huwag mong hayaang lumagpas pa ng 1 linggo or lumala, magpatingin ka na. So, ang common na viral cough naman, no, na sabi ko nga kanina, RSV or rhinovirus, may kasabayan na runny nose, mild sore throat,
Tapos kung may fever, very low grade. And then eventually it improves, no? So ang rule natin dito, Dr. Ruby, if you have cough, as a general rule, magmamask. Kasi ang problema natin, even if it's a typical pneumonia, akala mo ordinary cough, ang spread niya is through aerosolized droplets. So ibig sabihin, in an enclosed space, pag umuubo ka, may micro droplets dyan na nai-inhale ng ibang tao that may carry the bacteria. So maikakalat mo siya. So that's the reason why you need to wear your mask. Ayun. So kaya pala naman ang mask, para naman palang COVID din yan, ano? So ang hirap ma-detect, ano? May bakuna ba? Covered ba yan nung mga every 5 years na bakuna na binibigay sa elderly or even dun sa mga iba pang mga kabataan? Sir Brian? So itong atypical pneumonia kasi, no, ang common na cause niya is your Mycoplasma pneumoniae, no. So walang specific na vaccine kasi yung mga pneumococcal vaccines natin, no, yung pneumococcal vaccines natin, ang protection niyan against a specific specific bacteria, na like halimbawa Streptococcus pneumoniae. Yan yung mga kasama dyan. So yung Mycoplasma pneumoniae, hindi siya directly, pero ngayon kasi Dr. Ruby, marami na no? Maraming bagong lumalabas din ng mga vaccines. Mga updated. So it can help. I would say it still can help for the severe. No? Usually naman ang mga vaccines natin, Dr. Ruby, what it is preventing is the severe infection. Yes. It's not a parang force field na hindi ka magkakaroon. It's a severe infection na piniprevent. So yung mga severe na pneumonia, pneumonia, kaya ng vaccines natin. So we still recommend pneumococcal vaccines. Meron tayong PPSB tsaka PCV. Dumadami yung strains nila. So I'm not sure lang kung yung latest na strain natin pasok na ito. Pero usually yung Streptococcus pneumoniae yung mga kasama doon. Ayun. So how do we prevent that? Kasi alam natin, we always stress yung mga tamang pagkain, proper exercise. Pero tinatamaan pa rin yung karamihan, lalo na ngayon malamig. How do we prevent getting that? Alam mo naman, pag nahawahan ka, mahirap, no? Pero hanggat maaari, how do you prevent your body from being infected? Okay. As a general rule pa rin, no, in public health, we always say it's proper hand hygiene, covering the mouth when coughing, no, wearing a mask when sick, yung nabanggit natin kanina, improving ventilation in enclosed spaces. So mahalaga yung may mga filters tayo. Tapos, again, at the end of the day, it's maintaining a healthy immune system with healthy diet, exercise. And again, Dr. Rubino, sa immune system natin, lalo na if you are immunocompromised. Ano yung sabihin ng immunocompromised? Diabetic, hypertensive, mga nagdadialysis na pasyente natin, na may mga cancer, mahina yung immune system nila, no? So, ang kailangan tandaan sa immune system, it's not just how strong your immune system is, but how fast will it respond, no? Yung immune response na tinatawag natin. Immune response happens when you have an activated plasmacytoid dendritic cell or yung PDC, yung Commander General. Siya yung magdidetect kasi So siya yung magsasabi na, respond na tayo, may bacteria or may virus na kailangan para mas mabilis yung recovery. So again, poor sleep, stress, poor nutrition and chronic illness, yan yung nagpapababa ng immune system natin. For us to have an immune response na mas stronger at mas mabilis, that's where a Lactococcus lactis strain plasma can help. This is a postbiotic ingredient that we always say every week, no? Na parang lagi natin sinasabi na you have to take this as a regular supplement natin, as our laging supplement natin para laging mabilis yung immune response natin, para kung may viral infection or may bacterial infection na papasok sa katawan natin, your body can respond properly and send your natural killer cells para mas mabilis yung depensahan natin. Kasi Dr. Ruby, pag mabagal ang immune response, kumbaga nagkakaroon ng advantage yung microorganism, yung infection. So dapat mawala yung advantage kung mabilis yung immune response. That's where it helps. Opportunistic kasi. Now how do we strengthen our immune response, no? Hindi lang yung immunity na alam mo yon na malakas, no? Pero yung sabi mo nga, yung mabilis yung panangga sa bala ng sakit.
How do you do Correct, that, correct. Sir Brian? Yan, so para mabilis yung response natin, again, I would always say this, get proper sleep, manage your stress, proper nutrition, plus again, your food supplement. Your Ultabio can help on that aspect. Actually, this is the only na immune supplement that helps in the faster immune response kasi based on clinical studies, it activates your PDC. That's why it can help. Oo. Postbiotic yan, ano? So that means talagang Correct. active na active. At talagang ang, sabi mo nga, ang mismong na-activate nito at nagagawan talaga ng, sabi natin, ano ba, nagbibigay ng instruction mismo yung commander-in-chief. Correct. ng ating immune Agree. system. Oo. So where can we buy Ultabio for now? Still in the same drugstores available? Hindi ba yan nagkakaubusan? Meron namang stocks, no? So far, meron naman sa Mercury Drug, sa may Curamed, sa Amesco, sa HB1, sa John's Pharmacy. But of course, it's always available sa Lazada, Shopee, and TikTok. Oo, dapat yan, ano, ngayong taglamig, Sir Brian. Correct, Oo. correct. Mabilis ang hawa pag ganyan na malamig kasi Dr. Ruby, moist yung paligid. So Oo. that's the reason why mas mabilis yung ano. Oo, tsaka pag pag ganitong mga malamigang panahon, para kang, alam mo yun, kahit wala kang sakit, para ka nag-chill, tapos maya medyo hatching ka na ng hatching, kahit wala kang kasama Correct. sa bahay minsan, ano. So talagang mas maganda ay gumamit tayo ng Ultabio. Again, thank you very much Agree. for this very informative discussion, Sir Brian. I'll see you again next week. Thank you, Dr. Ruby. Okay, sa mga kahenyo, yan po ang ating... Gawang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Susunod na ang ating diskusyon kasama ng ating Director General ng Philippine Space Agency tungkol sa mga programa. Ano ba ang pwede nating magamit ng mga teknolohiya dyan sa ating kalawakan? Ang oras po ay 4:29 p.m. Magbabalik po ang Radio Henyo. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan.
Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman.
Mga kaalaman tungkol sa siyensya at teknolohiya. ST Knowledge. Nagbabalik ang Radyo Henyo at ang oras po ay alas 4:37. Kasama na natin online ang ating Director General ng Philippine Space Agency, Dr. Gay Jane Perez. Magandang hapon, Doc Gay. Hi, Dr. Ruby. Good afternoon po. Hello. Naku, good to see you. Maraming salamat. Ayan. Naka-on na ba ang camera? Ayan, pakita natin si Doc Gay. Oo. Alam niyo talagang matagal ko nang iniimbita itong ating kaibigan at newly appointed na Director General ng Philippine Space Agency. Kamusta ka naman sa iyong bagong posisyon, Doc Gay? Hi, Dr. Ruby. Yes, nagagalak po ako. Finally, I'm here in your show again. It's great to be back. Okay naman po. Wala namang masyadong nagbago, Dr. Ruby, no? Since I've been with the Philippine Space Agency more than 5 years ago. So, tinutuloy po natin yung ating mga programa sa ahensya. Nako, that's good. I'm sure kasi 'di ba minsan pag iba overhaul, mahirap 'yon kasi nagastusan na yung mga previous programs. Ano yung mga top programs, yung mga priority programs na iyong siguro pagtutuunan ng pansin under your term, Doc Gay? Thank you, Dr. Rubino. First, syempre yung ating MULA, excited na po tayo dyan. MULA, Multispectral Unit for Land Assessment. Ito yung ating bagong satellite. 3 taon po natin tong binuo at yun na nga po, sana by end of this year or early next year ay ma-launch na po natin itong ating satellite. So that's one of the major project na inaabangan po natin sa ahensya. Once the satellite is in orbit, makakuha po tayo ng data na magagamit natin for agriculture, monitoring our coastal environment, and also disaster response. Bukod po dito, syempre patuloy po yung paggamit natin ng mga data din galing sa ibang satellite, no? Kasi yung MULA po, ito yung sariling atin na binuo natin. Pero bukod po sa sovereign satellite, gumagamit din tayo ng mga data galing sa iba, lalong-lalo na yung mga open source data. So we're maximizing yung paggamit po nito at dinidistribute po natin ito sa ating mga users, which includes other government agencies, local government units, mga university po, at pati yung mga private sector. So ang goal po natin, yung tinatawag nating data democratization or making satellite data available, accessible, and actionable. So, yun po yung pangalawa, no, sa priority natin. Ultimately, ang goal natin, Dr. Ruby, is to make space serve the people. So, yun po talaga. Gusto natin ma-translate itong high-tech data na nakukuha natin from space into something na magagamit ng regular na kababayan natin, ng bawat isa sa atin dito po, no, for different applications. So yun lang, dalawa lamang po yun sa marami pang mga proyekto ng PhilSA. I can go on and on, pero siguro I'll stop there muna, Dr. Ruby. Okay, sige. Napakaganda nung lalong-lalo na yung sa pag-share ng mga data doon sa mga sektor na talaga nangangailangan. Kasi binibili natin ang karamihan ng natin, 'di ba, data for various purposes. So this time, may mga available na na pwede nilang makuha sa isang source mismo sa PhilSA. May mga nabasa ako recently, Doc Kay. Talaga namang ito ay widely publicized tong bagong development, spaceport. Are we looking into that as a possibility in the next 5 years probably? And who are, in which country at ano yung sino-sino yung mga partner ng PhilSA dito, Doc Gay? Dr. Ruby, that's a very exciting development and prospect. Yes po, we are looking at having our own spaceport very soon, no? Kamakailan nga po, I think that was last week lang, no, nung nagkaroon po tayo ng kasunduan, Memorandum of Understanding between PhilSA
And 4 other agencies po, kasama po natin dyan ang DICT at ang CEZA, Cagayan Economic Zone Authority. And then a Korean company, Perigi, and also a local space company po sa atin, yung Ascend. So, ang tinitingnan po natin dito is taking advantage of the geographical location ng Philippines. Napakaganda po kasi nung ating lokasyon, no? We are near the equator at meron po tayong malawak na dagat sa kanan natin, no? To our east, which makes the Philippines as an ideal site for launching objects to space. Or yun na nga, makapag-launch po tayo ng rocket at magpadala ng mga space objects kagaya ng satellite into orbit. So tinitingnan natin dito, bukod sa pag-develop ng kakayahan na makapag-build ng space launch vehicle, ay ang pag-operate ng spaceport. So spaceport po, parang, di ba meron tayong airport? Yes. No? Oo. Maraming, yes. Ang future po ay spaceport na, no? Okay. So tinitingnan din natin yan na isang pamamaraan ng transport, no, from one point to another point. Although initially starting with bringing objects to space, but eventually po yung mga naririnig po nating development or direction dito ay point to point transportation. So Ayun. we're already putting this up, no? So it will be a private partner, a public-private partnership, no? In order to attract investors dito sa bansa po natin. Okay, so we are entering the space industry, no? Kumbaga, but we're looking at also building rockets, or are we looking at just providing the spaceport for other rockets ng ibang mga bansa, Doc Gay? Pareho po natin tong gustong gawin, no, Dr. Ruby. Building the spaceports and operating it, importante din po yun, no, yung mga guidelines and regulatory frameworks na kailangan nating ilatag para makapag-operate tayo ng spaceport, and at the same time, developing capability to build rockets as well. So, pareho po natin itong ginagawa, Dr. Ruby. Ayun, napakagandang plano. Pero gaano po yung tinitignan nating time frame dyan? Are we looking at the 10-year or 5-year plan for this? O madali lang bang mag-split up ng spaceport? Kasi di ba may mga regulatory bodies dyan, Doc Gay? Dr. Ruby, it's a complex process. Yes. Hindi admittedly po, no, hindi to instant. Pero what we are focusing are yung tinatawag po nating proximate goals, or yung mga tangible milestones na magagawa po natin along the way as we develop our full-blown spaceport. So for example, demonstration of launch, no? So that is something na pwede nating magawa within a year's time frame. Ito po ay mapakita na pwede tayong makapag-launch from Philippine soil. May kaakibat po yan na interim guidelines para masiguro po na it follows the required procedures, no, yung environmental compliance natin and other security matters. Pero yung test demonstration po na ito ay kaya natin gawin within a year's time frame. Now, moving forward, yung paglatag po, yung kunwari pag-establish nung policy, pwede po siyang gawin in parallel and mas i-formalize, no, in the next couple of years, and securing other agreements with other possible launching parties po, kunwari mga private sectors who want to launch. So that will be a combination of both laying down enabling policy and marketing our area as a good launch site. Ayun. And then yung mga study din po, the feasibility study of actually developing the spaceport itself, getting the funds to come in to build it. Kasi malaking investment din po ito, infrastructure-wise. That's why we are employing our public-private partnership center or PPP center para matulungan po tayo. And then eventually po, yung
construct na nga po nitong ating spaceport. Oo. So what I'm saying po is although mahabang process po siya, may mga milestone po tayong ma-achieve na makikita na po natin yung tangible outputs nito in the near term. Oo, I'm sure marami pang kailangan gawin tungkol dyan, kasi feasibility studies, probably yung location. As of now, north ang inyong napipisil. Tama ba, Doc Gay? Somewhere north, Cagayan ba? Tama ba yung aking nabasa? Yes, Dr. Ruby, yung ating partners po, nakikipagtulungan po sa atin sa pag-demonstrate nga nitong test launch natin sa North. At ang isang advantage po na binibigay ng partner natin is yung logistics and current infrastructure na meron na po doon. So we are taking advantage of that. Okay, nako. Sana yan ay magtuloy-tuloy at talaga namang malaki yung oportunidad na ibibigay niyan para sa ating bansa. And I'm sure kung talaga maging successful na, baka hindi nga lang yan ang maging area, baka makakuha pa tayo ng iba pang mga lokasyon. Doc Gay, ito kasi nakikita ng mga ating viewers diyan sa ating screen. Yan ay isang piraso ng space debris na nakuha ko rin I think sa Facebook ng PhilSA. Ano po ba yung papel ng PhilSA sa problema ng space debris, lalo na yung mga bumabagsak sa ating karagatan at mga katubigan? Kasi madalas akong makakuha ng mga press release ng PhilSA tungkol dun sa mga nanggagaling sa bansa, usually sa China. How do we work out this frequent sabihin nating pagbagsak ng ganitong mga debris sa ating teritoryo, Doc Gay? Is there any diplomatic sabihin nating discussions that are probably happening between two space agencies ng PhilSA at nung mga agencies o mga bansa na pinagmumulan nitong mga debris na ito? Thank you, Dr. Ruby, for bringing this up. Very timely. Alam niyo po ba, kahapon, kakatapos lang nung aming ASEAN SSA STM workshop. SSA stands for Space Situational Awareness and STM, Space Traffic Management. So nag-host po tayo, Philippines po yung nag-host nito, ng isang ASEAN workshop tackling this issue in relation nga po sa pagdami ng space activities natin globally. So habang dumadami yung launches, space activities, alam po natin may thousands of satellite po ngayon na pagmamay-ari lamang ng isang kumpanya. At yung mga neighbors po natin ay very aggressive din po yung growth ng kanilang space program. Dumadami po yung mga launches at pag-deploy ng satellite into orbit. So yung isa nga pong issue na pinag-uusapan sa ngayon ay paano mapapanatiling safe ang space dahil sa marami ng mga satellites ang naandon. So ito po yung space situational awareness. Pero kasabay po nito is tinitingnan din paano napapanatiling safe din sa Earth, So, yung kagaya na nga po nung pag-launch ng mga satellites na to, may mga nahuhulog po na debris galing mismo dun sa rocket. Hindi pa po ito nakakarating sa space. Ito po ay sa pag-launch pa lang, ay part po talaga ng process niya ay mag-shed off siya ng parts of the rocket. At yun nga po yung nakukuha nating mga debris. So yung PhilSA po, una, minomonitor po natin itong mga launch events na to. May nakukuha po tayong advisory from CAAP. Ang ginagawa po ng PhilSA ay ito pong advisory ay dinidistribute po natin sa iba't ibang concerned agencies po. Meron po kasi tayong Technical Working Group on Orbital Debris. So yung mga members po nito ay pinapadalhan po natin nitong abiso or advisory. Kasama po dyan yung ating DILG, yung ating OCD, at sila naman po yung boots on the ground, pati po yung nasa security sector po natin or defense sector. So sila po yung
nag-i-inform no, sa mga LGUs and municipalities na pwede pong maapektuhan nga po. So kung siguro po napapanood nyo or nakikita nyo din sa mga news, sinasabi po na wina-warningan po yung ating mga mangingisda na wag munang pumalaot. Kasi may naka-schedule na launch at yung area na usually pinupuntahan nila could be a drop zone, no? Or pwedeng may mahulog doon na parts nung racket. So ang pinaka-importante po dito, no, is coordination po talaga. Yung nag-uusap-usap po yung mga concerned agencies para po yung abiso na nilalabas po ni PhilSA ay ma-actionan po nila at maparating po sa ating mga kababayan. Ngayon naman po, in terms of the other space actors or yung pong naglo-launch mismo nitong mga rocket na to, ay nakikipag-ugnayan po tayo sa ating Department of Foreign Affairs. No? So through diplomatic channels po, ay pinapaabot po natin sa kanila yung ating concern po dito sa mga activities po na ito. Pero napapadalas, Doc Gay, talagang minsan ay nakakabahala din, lalo na doon sa mga mangingisda natin, baka matsyempohan. Kaya lang wala tayong magagawa. Sana wag naman po. Wag naman sana at ayaw natin yon. At yun na nga, siguro dapat mahaba yung lead time, doon sa kanilang pagbibigay ng warning, doon sa kanilang mga kapitbahay. At para naman makapaghanda rin. Meron bang Yes, go on. Meron bang lead time, ma'am? Ngayon po kasi nakadepende po tayo sa yung tinatawag po natin secondary sources, no? So hindi pa po direct na binibigay sa atin. So yun po talaga yung gusto din natin na ma-achieve kasi kung meron po tayong direct channels with the launching states, mas maaga nga po nating makukuha yung mga impormasyon. So ngayon po nagva-vary from a week perhaps to few days before the launch. Pero yung sinisikap natin din through our Department of Foreign Affairs na magkaroon po tayo ng direct communication with the launching states. And the protocol regarding that para naman yan ay talagang mapag-agrihan. Alam mo, Doc Gay, ang dami kong itatanong sa'yo, pero ito last na lang muna siguro para lang in the interest of time. Ano po yung siguro wish ninyo na challenge na gusto ninyo sigurong malampasan ngayong kayo na ang nasa pinuno na kayo ngayon ng Philippine Space Agency as a DG. Ano yung aspiration nyo na na-encounter yung challenges na gusto na ninyo sana na mawala na at matuloy-tuloy na ang inyong mga programa? Dr. Ruby, simple lang po. Isang napakasimpleng challenge. Sana po mas madaming makakilala sa amin at malaman na meron po tayong Philippine Space Agency. Napakaganda po ng ating mga programa, yung paggamit ng data at pati na rin pag-build ng ating space industry. Pero it's a continuing challenge po, pag kami ay lumalabas, marami pa rin pong hindi alam na tayo ay merong space agency. So, simple lang po yon at I think mapagtutuunan po natin ng pansin. At syempre po, dahil alam nila na may space agency, ibig sabihin, nararamdaman nila yung contribution or yung naitutulong ni PhilSA para sa kanila. So yun po ang ibig sabihin noon. Ayun. Di bale, bata pa naman 2019 pa lang So marami sigurong mga pagkakataon na mapapatunayan at mapapakita natin ang relevance at ang significance ng Philippine Space Agency sa ating bansa. At katulong ninyo ang media dyan, Doc Gay, count us in, especially here in Radio Henyo DZRH. Thank you po, Dr. Ruby. Anytime you need us. Okay. So maraming salamat, Dr. Gay Jane Perez. Lagi ko napapagbaligtad yon sa inyong panahon. Thank you very much. Alright. Thank you po, Dr. Ruby. Thank you. Ayan, mga kahenyo, ang ating nakasama, Dr. Gay Jane Perez, Director General ng Philippine Space Agency. Naku, napakaganda ng ating mga pwedeng gawin. Marami pang mga programa na pwede sigurong pasukan. Hindi lang siguro masabi sa atin ni Doc at in the interest of time, talaga namang kailangan nating i-summarize yung mga priority programs ng PhilSA under her term as the newly appointed Director General.
o hindi daw alam ng karamihan ng tungkol sa PhilSA, baka naman kailangan din ay lumabas ang ating mga scientists, hindi lang dyan sa PhilSA, kundi mga gumagawa pa ng mga research na related sa space, no? Para lagi tayong nakikita at naririnig ng ating mga kababayan at magamit kung ano man yung irerekomenda nating mga siguro technology o yung mga kasanayan na pwede nating ibahagi, lalo na sa mga scientists. Hindi ko yun naitanong Tatanong ko sana kung merong enough number of scientists. Naku, nagagalit na sa akin ito si Norman at mamaya ka na mag-commercial. Maaga na lang akong siguro mag-extra. So mga kahenyo, yan po ang ating edisyon ng Radio Henyo ngayong linggo. Magko-close po tayo ng mas maaga para magbigay daan para sa ating mga sponsors, dun po sa ating mga nagbigay ng suporta dito sa ating programa. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay mga kahenyo. Muli ako inyong nakasama, Dr. Ruby Cristobal. Siyempre sa ngalan pa rin ng ating kuya, ang kuya ng bayan, Kuya Angelo Palmones. Siya po ang ating best S&T journalist ng Golden Dove Awards. At ito po ang inyong laging kapiling na programa. Radio Henyo sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang May Trabaho, kasama ang ating mga kamanggagawang Kuya Barbie Atienza at Ate Gladys Mabini. Ang oras, 4:58 p.m. DZRH